po, magandang gabi mga kababayan at mga kabaka, mga ka-TikTok, mga ka-Facebook. Live tayo ngayon. Nandito na ako ngayon sa NAIA Terminal 3. Yan. Biyahe tayo ngayon sa Hong Kong para dumalo sa pagtitipon ng Team Suka, Team PDP, Laban at Team Duterte na mangyayari doon sa Hong Kong bukas, March 9. At nandoon na po ang ating mahal na Tatay Digong para tayo ay samahan sa pagtitipon bukas ng ating mga overseas Filipino workers na nasa Hong Kong at mga iba pang mga kababayan natin na masayang gustong dumalo doon sa magaganap na rally sa Hong Kong bukas. So muli nating pag-usapan itong mainit na issue ng tungkol sa impeachment pa rin ni Vice President Sara na ipinipilit nitong mga ibang grupo na talaga namang walang hinangad kung hindi talaga siraan ng siraan ang pamilya Duterte, lalong-lalo na si Tatay Digong at saka si BP Inday. At makikita natin sa mga naglabasang mga impormasyon sa social media at naglabasang mga reports, mga press release, mga komentaryo ng mga nasa mainstream media na alam naman natin kung sino yung kanilang kakampi. Lalong-lalo na rin sinasakyan nitong mga ibang mga kongresista na sila yung tagapagsalita ng kasalukuyang administrasyon. Ay pilit na talagang sinisira nila si Vice President Inday Sara sa mata ng maraming tao, sa mata ng publiko. Yung kanilang ginagawa ngayon ay talagang tuluyang pambabastos sa ating mga Pilipinong bumoto kay Vice President Sara noong nakarang eleksyon. 32 million na Pilipino po yung bumoto kay Inday. Kasama na po tayo dyan. At iyon ang kanilang gustong alisin sa atin. Yung ating karapatan na nagluklok tayo ng isang napakagaling na Vice Presidente ay yan ngayon ang kanilang pinipilit na tanggalin sa atin. Papayag ba tayo sa ganon? Hindi tayo papayag. So ito ngayon tayo ay live muli tayo dito sa NAIA Terminal 3 ngayong March 8, alas 7 pasado na ng gabi. Tayo ay patungo ng Hong Kong. So ating mga kababayan nakasubaybay na ngayon dito sa TikTok at saka dito sa Facebook. Maraming salamat po muli sa inyo sa inyong pagsubaybay sa atin. So ituloy po natin yan. Ang mga ginagawa nitong mga maiingay na tagapagsalita ng pamahalaan na ang kanilang pinofocus ay si Vice President Inday. Kasi yun po ay para pagtakpan yung mga kakulangan, yung corruption, yung maanumalyang budget, yung ginawa nila sa PhilHealth funds na tinanggalan nila ng almost 90 billion na pondo ang PhilHealth at inilagay po sa mga proyektong paborito ng mga congressman. Kasama na po dyan yung ayuda, yung mga pork barrel nila. Ang sinasabi kung bakit daw nila tinanggal ng almost 90 billion ang PhilHealth funds ay dahil gagamitin daw itong pundong ito para masuportahan yung pagpapagawa ng mga tulay. Itong mga tulay na itong binabanggit nila, foreign assisted ito. Karamihan dito ay pinunduhan na po ng Korean government under KOICA o kaya yung Korea Exim Bank. Bakit pa natin kukunin ang pundo ng PhilHealth na alinsunod sa batas ay tinatadhana lamang po yan exclusively for health purposes? Sabi nga ng Commission on Audit, lubog na nga yung PhilHealth kasi kailangan merong reserve fund na at least 100% of the existing fund para masuportahan yung mga programa ng PhilHealth. Hindi pwedeng gamitin mo yung reserve fund sa ibang bagay. Actually, hindi mo nga dapat ginagastos yun yung reserve fund. Kung ang total na gugugulin ng gobyerno ay nasa 500 billion pesos para masuportahan ang pangangailangan ng mamamayan sa kalusugan, dapat may reserve fund ka rin na 500 billion pesos. Ganun dapat ang reserve fund sa insurance. Kasi ang PhilHealth, isang insurance yan. Paano pag wala ng pera? Yung isang insurance company, paano niya mababayaran yung mga claim? Na tulad ngayon dito sa PhilHealth, na sinasabi ng Commission on Audit, na bankrupt na ang PhilHealth. Tapos kuhuanan mo pa
ng 90 billion yung pera ng PhilHealth at ilalagay mo sa ibang pagkakagastusan. Alam po nyo, merong binabanggit po dyan sa ating revised penal code at sa ating mga umiiral na batas na tinatawag nilang technical malversation, na yung pondo na nakalaan para sa isang specific na bagay, para nakaraan sa isang programa, hindi pwedeng kunin yon at ipambayad sa ibang programa o ibang proyekto. Tinatawag po dyan ay technical malversation. At kung lumalampas po ng 50 million pesos yan, ay pwedeng makasuhan sila ng plunder. Kasi yung technical malversation, yun lamang po yung act or crime na pwedeng tumaas ang parusa papunta sa plunder. At yan po ay life imprisonment, non-bailable yan. Kaya yan ang mga susuriin natin sa mga susunod na panahon. Pero maliwanag na ang gusto ng gobyerno na pagtakpan itong mga maanumalya at mga korupsyon na nangyayari sa pamahalaan. At lagi na lang ang kanilang ginagawang dahilan, ang kanilang pinagtatakip ay mga Duterte. Tinitira nila si Tate Digong, tinitira nila si VP Inday at gusto pa nilang tanggalin. Papayag ba tayo sa ganun? Ay hindi ako papayag, mga kababayan. Nabastusin nila yung 32 million na Pilipinong bumoto kay VP Inday Sara. Nakasama po tayo doon. Kaya muli po tayong nagpapayag ng ating damdamin. At atin pong sinasabi sa ating mga kababayan na matyagan po natin itong nangyayari ngayon na gusto nilang gawin sa sambayan ng Pilipino. At kanilang agrabyaduhin si Tatay Digong na napakalaki ng kanyang kontribusyon para maging maayos ang bansa natin. Mamaliitin nila. Tapos meron pa akong nabasa. Kaninang papunta ako rito sa airport na sinisisi nila si Tatay Digong, ang administrasyon niya, dahil daw sa nagtataas ang mga presyo ng bilihin, lalong-lalo na sa agrikultura. Kaya daw po, hindi maunlad ang agrikultura natin ay dahil kasalanan na naman ni Tatay Digong. Hoy, 2 taon mahigit na kayong nakaupo dyan, no, sa Department of Agriculture. Tapos, ang kapalpakan ninyo, sisisihin nyo si Tatay Digong. Ano yung klaseng pamamalakad na ganon? Mahigit na kayong 2 taon na ganyan. Mga pangarap ninyo, sabi nyo, hindi, pangarap lamang, hindi raw pinangako yung 20 pesos per kilo. O pangarap. Tapos sasabihin nila na ito raw kandidato nila sa pagka-senador, mga dream team. Dream team ba? O di hanggang pangarap na lamang yung team na yan. So, meron pa bang nangangarap na Pilipino na umunlad kung sila-sila pa rin ang mamumuno muli at makabalik sa Senado? Palagay ko, ang inyong mga pangarap, ang inyong panaginip na umunlad, hindi po kayo makaranas ng gutom, ay hindi po mangyayari yun. Kaya ito yung ating pinapaliwanag sa ating mga kababayan, na kailangan pong maliwanagan po ninyo ang issue, yung kaisipan ng bawat isa sa atin, yung damdamin po natin, kung ano talaga ang tunay na kinalalagyan ng bansang Pilipinas at ng maraming mga Pilipino, lalong-lalo na po yung kapwa natin po maralita, yung mga magsasaka, mangingisda at masang Pilipino na karamihan po ay nakakaranas ng gutom araw-araw. Sabi nga ng survey, 63% of Filipino families have suffered hunger and they believe that they are impoverished, self-rated poverty, 63%. Mismong tao na po ang nagsasabi niyan, hindi po ako. Pero yan po ang lumabas sa pag-aaral sa survey ginawa po ng SWS. So ito po ang sitwasyon natin na gustong pagtakpan ng administrasyon. Itong eleksyon na ito, mga kabaka, ito ay labanan nating maralita kontra po dito sa mayayamang mga politiko, sa mga maiimpluwensya pong pamilya na sila po ang sumusuporta sa kasalukuyang administrasyon. Iyan po natin makikita ngayon, yung tinatawag nating kapangyarihan ng mamamayang Pilipino o people power. Ipakita po natin itong bagong revolusyon natin, itong digital people power revolution sa pamamagitan po ng internet, magitan ng mga social media platforms tulad ng Facebook, TikTok, YouTube, Instagram, WhatsApp, WeChat, Viber at iba't iba pang social media platform. Gamitin po natin to para mas marami po tayong masasabihang mga kababayan na ipaliwanag po natin yung totoong sitwasyon dito sa Pilipinas. Ngayon po, hindi ba nyo napapansin? Nagsisialisan na yung mga cabinet members ng administrasyon.
at gusto nila lang makaalis na sa problemang kanilang hinaharap. Ay ngayon, ilan na yung cabinet members na umalis? Ngayon taon lang na ito. Tatlo. Mga matitinong tao yung mga yan. Kilala ko po yung mga yan. Yung dating Secretary Cesar Chavez na taga Bicol. Napakagaling po niyan. Nagtrabaho rin yan sa panahon ni Tatay Digong as Undersecretary ng Department of Transportation. Pero hindi na niya natiis. Umalis na siya, nagpaalam na siya at gusto niyang magpahinga kasi hindi na po niya maidepensa yung ginagawa po ng administrasyon. Ganon din po yung DOTR Secretary si Jaime Bautista. Isang Ilocano yan, kapatpada tayo ng Ilocano dahil tapo. Ngayon, niya nga andahin nga may turunad na di mararami dito yung gobyerno. So nagpakadamot din, di na nga kayatin, iti ang serbisyo, di na ito nga gobyerno. Tanong na sayat, di panagturay na kumagat, dapat tadi Secretary Bautista. Kung maganda po ang ginagawa ng pamahalaan, andyan pa po sana isang napakagaling na taong katulad ni Secretary Jaime Bautista na umalis na po sa Department of Transportation. Tapos ito, yung isa sa pinakamagaling na abogado na naiintindihan ang tungkol sa bagong teknolohiya ng Information Communication Technology, si Secretary Ivan Uy. Dati naming corporate secretary sa Philippine International Chambers of Commerce, no? PICC. Ay bakit umalis siya? At hindi na rin niya matiis yung nangyayari dyan sa DICT o sa gobyerno as a whole. Kaya po nagsisialisan ang mga cabinet members. Alam po ninyo kung maayos po yung pamamahala, maayos po yung management, maayos po yung presidente ng Pilipinas, magiging masaya at magserbisyo yung mga cabinet members. Tulad po namin nung panahon po ni Tatay Digong, tayo po ay isa sa kanyang cabinet members. Presidential advisor po ako ng Northern Luzon, masaya po ako naglingkod sa sambayan ng Pilipino sa pamumuno po ni Tatay Digong. Kasi maayos po yung direksyon, maayos yung kanyang instruction at talaga pong ibinigay naming lahat ang para sa mamamayang Pilipino at para sa bansang Pilipinas. Pero ngayon nakita natin, first quarter ng taon na ito, 3 major cabinet positions ang nabakante. At yan ang isang, tignan na lang natin, sinyalis yan. Kung baga pagpalubog na po yung barko, ay may sira po yung barko, ay nagsisialisan na po yung mga nakasakay dyan. So yan ang sitwasyon ngayon ng ating pamahalaan. So, tingnan pa natin, may marami pang mga magsisialisan dyan. May mga balita-balita pa po ako na mga cabinet members na gusto na rin pong umalis at ayaw na rin po nilang manungkulan sa kasalukuyang administrasyon. At ang mga maiingay lang, itong mga politiko, lalong-lalo na itong mga congressmen at mga ibang local officials. Pero karamihan sa kanila itong mga congressmen na ito, na yung isang congressman na galing pa sa norte, ay kung makapagsalita, akala mo napakagaling na abogado at sinasabi niya kung ano raw yung mga ebidensyang hawak nila para tuluyan na pong makundik si Vice President Inday dito sa impeachment na pinagpipilitan nilang kailangan ng dinggin at umpisan na ng Senado. Nako, ang dami-dami nilang nag-iingay. Tagapagsalita po ng gobyerno. At kunwari pa ayaw daw ng palasyo itong impeachment na ito. Pero iba naman po ang ginagawa ng mga tagapagsalita nila. So halatang halata po na gusto nilang magkaroon ng conviction, matanggal si BP Inday Sara, maglagay sila ng isang vice president na gusto nila. Maaring manggaling yan sa Senado o manggaling yan sa Kongreso. Alam na rin po natin kung ano ang mangyayari. Tayo ba naman kanila pang lilindangin sa sitwasyon na nangyayari sa Pilipinas. Kaya yan po yung ating pinapaliwanag. No, balikan po natin itong mga iba pang mga issue. Tulad ngayon, umalis po si Tatay Digong patungo ng Hong Kong para nga po magsama-sama kami doon sa magaganap na rally bukas ng Team Suka, Team PDP laban sa Hong Kong. Alam niyo mga kinakalat nilang mga balita dito sa Pilipinas. Tumatakas daw si Tatay Digong dahil nga po aarestuhin na siya ng ICC o kaya dito. Nako, napaka-imposible at bastos sabihin na natin ng mga impormasyon niya na pinapakalat nila. No? Hindi na sila nahiya. No? Hindi natatakot si Tatay Digong. Sinabi na nga niya noon na kahit po siya mabulok sa bilangguan, maipagtanggol lamang po niya ang bansang Pilipinas
at ang mga overseas Filipino workers, mga pamilya nila, mga kababaihan, mga kabataan, mga masang Pilipino na sila ang pangunahing nabibiktima ng illegal na droga at kriminalidad dito sa ating bansa. Hindi po siya mangingimi na siya ay mabilanggo. Yan ang kanyang sinabi na kung para sa bayan, kung ikamamatay mo, buhay mo o kaya ang inyong mismong kalayaan ang nakataya. Hindi po atras ang isang Tatay Digong. Kaya po siya bumiyahe kaninang umaga para dumalo doon sa ating gaganaping rally po dyan sa Hong Kong. Kaya itong mga mapanirang mga grupo, nakitang-kita naman natin kung ano ang nangyayari sa kanila, yung mga pinagmamalaki nilang mga rally nila at mga dream team, ay halos walang pumupunta kung wala silang maibigay na ayuda. Ay nakakatawa sila. May naganap silang rally kamakailan dito sa isang probinsya dito sa Bicol. Nako, sabi ng mga dumalo dyan at marami rin po tayong mga kaibigan na naroon, sinabi nila, karaming binigay na namang ayuda dito sa mga dumalo. Pero sabi ng mga tao, Duterte pa rin kami, PDP laban pa rin ang iboboto namin. Maraming salamat po sa inyo, mga katim Suka, katim Duterte at PDP laban. Vote straight, PDP laban, huwag niyo pong kalilimutan. Ako po ay number 34 sa Baluta, Lambino sa Senado. At siyempre isama po ninyo yung aking mga kasama. Shampoo kami, Magic 9, yung tinatawag natin Lucky 9 ng masang Pilipino. Ang Team Suka, PDP laban. Babanggitin ko na po yung kanilang mga pangalan. Unahin na natin yung pinakabata, si Bundok, tapos sunod si Bato, Bongo, Hinlo, Lambino, Marcoleta, Kibuloy, Rodriguez at saka Salvador. Siyam lamang po kami na totoong kandidato ng PDP laban at Team Suka.